Jesus, ikaw ang tanging hain, handog para sa akin. Ibinigay mong buhay, ito'y walang kapantay, pagkat ikaw, Jesus, ang kaligtasan ng buhay. Ikaw ang daan, na sa'yo ang katotohanan, ikaw rin ang buhay, ang buhay na walang hanggan.
So dali nyo na lang para meron kayong babasahin. Amen? Or let's read. Sabi ng Titus chapter 3 verse 8. I'm gonna read in English and then mamaya sa Tagalog. This is a trustworthy, umpisa pa lang, ang ganda na ng word, trustworthy statement. And concerning these things, I want you to speak confidently so that those who have believed God will be careful to engage in good deeds. These things are good and profitable for men. So let's bow our heads, close our eyes, and let's ask for the guidance and enlightenment of the Holy Spirit. And if you are serious enough, just bow your head, close your eyes, and let ask God to guide us. Heavenly Father, we're so blessed, oh God, today. Dahil kami ay nasa iyong tahanan. Hindi kami nasa mall, hindi kami nasa ospital, at higit sa lahat, hindi kami nasa aming bahay. Dahil every Sunday, dapat nasa bahay kami ng aming Diyos. Hindi sa bahay namin, hindi kung saang bahay, kundi sa bahay mo. Dahil ito ay utos mo. 6 na araw pwede kami magtrabaho. But sa 7 araw, kami ay magpapahinga sa iyong tahanan. Upang makasama namin ang aming pamilyang spiritual. At patuloy namin, Lord God, na kinukultivate ang pag-ibig sa iyong tahanan. Upang patuloy, Panginoon, mamunga ng pag-ibig. Dahil, Lord God, ang iyong principle, what we sow, we will reap. Kung nagtatanim kami, Panginoon, ng pag-ibig, aani kami ng pag-ibig. Kung nagtatanim kami, Panginoon, ng habag, ang iyong habag ang siyang aming maani. Kaya Lord, sa gabing ito, we allow your Spirit, your Holy Spirit, to manifest, O God, in every mind, every spirit, in every soul, especially in every heart. Let your word be planted, just like small seed, O God. Hayaan mo ito'y matanim sa bawat puso. We ask you, Lord, ikaw ang mo siya magdilig. Ikaw ang mag-cultivate ng aming soil, ang aming nag-represent na puso. Kung ito mang pusong ito'y matigas, we allow, God, your blood to sprinkle the blood of Jesus. Diligan mo, Panginoon, ang aming puso na tigang at matigas. At kung meron man, Panginoon, na nakatanim, na galit, puot, ngit-ngit, Panginoon, tanggalin niyo nga po, Panginoon. Palitan ng pag-ibig, palitan ng kapayapaan, palitan mo, Panginoon, ng kaliwanagan ang lahat ng nasa aming puso. Kaya, Panginoon, hinihiling namin ang paggabay mo sa amin. Wala kaming alam. Apart from you, we can do nothing. You are the true vine, and we are the branches. We ask you, Holy Spirit, move powerfully, mightily in every heart, O God. We thank you, Lord. Have your way in every heart, every mind, and let the empowerment of your Spirit be with us. In Christ's name, our Lord and Savior, we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Praise God. So sabi ng Titus, I'm gonna read again sa Tagalog naman. Chapter 3, verse 8, mapananaligan ang aral na ito, kaya't ibig ko'y buong tiyaga mong ituro. Ito sa mga nananalig sa Diyos, upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. So sinabi ni Paul kay Titus, this is the letter of Paul kay Titus, at sinabi mismo ni Apostle Paul kay Titus, kailangan mo nga, this is a trustworthy, itong una niya, this is a trustworthy statement. And concerning these things, yun ang sinabi ni Paul. Kaya ito daw ang pinakamahalaga, mapapanaligan natin ito. Itong pwedeng sandalan ang kanyang salita. So the question is, bakit ba ito ang ating topic for today? Kasi 'di ba nandoon tayo sa mga past few mga Sundays na bakit tayo nag-share ng word of God? Bakit kailangan ba ang leader lang, ang pastor lang, ang mga teacher lang ang nagsasalita? No, binigay ito sa lahat. Kaya secondin ito ng lahat. Kaya po tayo ay tinuturuan at sinabi mismo na ang sinasalita ng Panginoon ay mabuti at kapakinabangan. So this is the question. Itong gusto kong malaman ninyo. Di ba dati po hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, may nag-share sa inyo? Tama po? Kaya ngayon, anong nangyari? Nandito kayo. Tama po ba? Nung di pa tayo nakakakilala, wala pa nag-share, dodimoi kahit anong pwede mong gawin. Tama po? Kumain ng bubog, kumain ng baga, kaya mo, tumulay sa alambre, kang kinay.
This is my life. It's now or never. Yan ang pwede na, tama po ba? Lahat nagagawa natin. ang maglustay ng kayamanan. Nagawa natin yan. Dati yon. Pero nung may nag-share sa atin, ay mali pala yun. Parang ganito po, sa mga macho natin kasama. Di ba, pag nanonood tayo ng mga porn, alam niyo yun, pag lalaki ka talagang macho ka eh. Kaya kailangan malaman nila. Yan ang flow eh. Pag macho ka, nanonood ka nun. Pero ano yun natin nalaman na hindi naman pala. Tama po? Kasi alam niyo yan, di ba kaya nga, di ba, nakalagay doon sa www. World Wide Web. Alam niyo, di ba, web? Ang web na yan, kapag tayo nag-click ka dyan, di ba alam niyo naman yung sapot ng gagamba, pag may na-trap dyan ng mga insekto, di ba trap? Kaya once na pinindot mo, trap ka na mga kapatid. Pero ngayon nalaman natin na hindi pala dapat tayo na-hook sa ganyan. Ilan na lang sa atin noon na hindi pa natin nakikilala ang Lord na pag Sunday nasaan? Nasa mga pachinko. Kaya ang pera naging 5. Umabot sa 5 centimos dahil naghirap. Pero ngayon, nasaan tayo every Sunday? Nasa bahay ng Panginoon. Amen? I'm so thankful every time. Alam nyo, kahit alam nyo na nabibilang ko kayo sa mga daliri ko, I'm so thankful. Why? Kasi merong tataniman. Di ba ang lupa na kahit ang liit-liit, thankful ang magsasaka? Bakit? Meron siyang matataniman. Hindi yung ang laki-laking lupa, wala namang tataniman. Di ba? Wala namang pananim. Kahit alam nyo, iilan lang tayo kapag ang puso natin bukas, merong nangyayaring miracle ang ginagawa ng Lord. So this time, sinabi ni Paul, sa unang point, speak confidently. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong mangamba. Speak confidently. Speak boldly. Amen. Bakit ka dapat speak confidently and boldly? Hindi ka naman pipe. Meron tayong bibig para magsalita. Di ba, mga pipi pa nga, kahit pipi sila, meron sila nagsasign language sila. Sinong gusto mag-sign language? Magpapalit tayo ngayon. Magsasalita, gagawing mag-sign language. No, amen, di po ba? Kasi ang hirap pag hindi nagsasalita. Kaya nga mag-asawa, pag hindi nagkikibuan, di ba ang hirap? Hindi kayo meron naman, pareha sila nagsasalita, pero hindi magkaintindihan, kahit ang lapit-lapit. You know why? Ang layo ng puso ng bawat isa. Pero ang tao nagmamahalan, kahit senyasan lang, di ba naglalapit sila? Trip mo? Trip ko. Amen, yes. I like your hair, pare. Andi dito ba si Angel Locsin? Is it Angel Locsin? I like your hair. So, speak confidently. Bakit po tayo nahihiya magsalita minsan? Sige, gusto ko magsabi kayo ng bakit tayo nahihiya minsan na mag-share ng word, magkamali. Or baka sabihin na nagsasalita ka, hoy, gawin mo muna sa sarili mo yan. Tama po? Diba ganon? Pero the Word of God says, speak confidently. Say the word. Say the magic word. God loves you. Naalala niyo yung cartoons na may magic word na open sesame. Di ba? Bubukas yun. The same with the heart of every people. Kapag sinabi natin na mahal siya ng Panginoon, ang nangyayari, ang mga tao na yan naniniwala sa Panginoon. Tingnan nyo ang nangyayari, di ba? Bakit natin ito sinishare? Speak confidently. Di ba? Pag ang tao, pag may tao na, bakit din ayaw natin, isa sa rason kung ba't natin share ng word, ang tigas ng ulo. Tama po? Ang tigas ng ulo, kahit sharean mo, ang tigas-tigas ng ulo. Kaya may darating na panahon, di ba? Pag naiinis ka na talaga sa taong ang tigas-tigas ng ulo, sasabihin mo, masasakal niya yan. Dahil sa tigas ng ulo. Diba? Huwag niyo nalagyan ng mga sayaw.
ah. Iba yung ano na, galit na galit. So ganyan na nangyayari. Kaya sinabi ni Paul kay Titus, speak confidently. Kanino? Saan siya magsasalita? Sinabi diyan, to those who believe God. In other words, sa mga tao na naniniwala kay Kristo. Dahil kapag sinabi natin sa hindi naniniwala, ang nangyayari? Ano nangyayari? Di ba? Nag-aano lang kayong dalawa. So sinabi ni Paul, sabihin mo sa mga tao na naniniwala sa Lord. At ito po ang point ko. Kapag tayo na-share, tingnan mo, bakit ka nandito ngayon? Because the Lord said, speak confidently to those who believe in God. Kailangan sila syempre i-mold pa. Kaya nga dati, di ba, nagagawa natin ng lahat ng gusto natin. Ibig lang sabihin, siya, wala tayong Diyos, hindi siya ang Diyos natin, ang Diyos natin sarili natin. Kasi according sa Bible, ang Diyos dapat siyang nasusunod. O kung nasusunod, sino nasusunod? Ang Diyos ba o sarili mo? O pag sarili nasusunod, bibiling ko ba ito? Pupunta ba ako dito? Gagawin ko ba ito? Itatagay ko ba ito? Hihititin ko ba ito? Sino ang Diyos? E di ikaw, ang simple-simple. Kailangan pa ba memorize yan? Vision na yan. So in other words, gusto nang makita natin, ang tagal nating hinawakan ng buhay natin, mga kapatid. Di ba? Kahit ano, Dodi mo, bahala na si Batman bukas, hanggang kailan, bahala na ba sa magawa ko ito? Speak confidently. Ano next? To engage in good deeds. Kaya nga ang mga tao, tingnan mo, di ba? Naalala ko yung sa prayer, sa Bible study natin, nung hindi pa natin nakakilala ang Lord, nandun tayo sa community na na 'di ba gumagawa ng every time, uminom ng alak, nasa umpukan, pero nung nakilala natin Lord, tinatanggal tayo sa community niyon. Nilalagay tayo sa community ng Panginoon. Kaya tayo ay dumadami. Humihina ang dating community ng tao. So, anong nangyayari ngayon? Kailangan din natin hatakin sila. Para speak confidently, huwag tayong matakot, share the word of God. Anong sabi? To engage in good deeds. Sa kabutihan. Dati noon, di ba, nagagawa natin kung anong gusto natin. Pero ngayon, dati tayong mga pasama. Walang katapusan yung pasama. Every time dumadating ang taon. Pero, nung tinanggap natin ng Lord, ang pasama, nire-rewind, pabalik. Pabuti. Hindi po kabuti pabuti. Hindi kabuti ng pabuti. From level to level, from spirit to spirit, nababago tayo because God changes us from glory to glory. Nasa process tayo. To those who believe God, to engage in good deeds. Ano yung pangalawang point? These things are good. Mabuti daw itong sinishare mo. Sabi according to Titus. Anong sabi sa 1 Timothy 4:6? Ito yung last Sunday natin. Gusto ko lang balikan at gusto ko itanim sa inyong mga puso. In pointing out these things to the brethren, you will be a good servant of Christ Jesus, constantly nourished on the words of faith and of sound doctrine which you have been following. Yan po ang sinasabi ni Timothy na kailangan natin i-share para masunod natin, meron tayong pattern at meron tayong may instruction. 1 Timothy 4:16, dagdagan nyo lang ng 1. Pay close attention to yourself and to your teaching. Sa mga persevere in these things. For you, as you do this, you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you. So kaya nga, di ba sinabi din ng Hebrews para sa akin, na hindi naman siguro masama, na, di ba ano sabi? The Word of God is like a double-edged sword. So meaning, ano ang nagre-represent na salita? Word of God, the sword. Bakit dalawang tanim? Dahil kung sino ang nagtuturo at yung tinuruan, matatamaan. Hindi lang yung nagtuturo para ito dito sa tuturuan ko. Hindi, dalawa silang natuturuan. Yun po ang power ng word. These things are good. Ito din yung mabuti. Ano pa yung pangatlo? Profitable for men. Let's check 2 Timothy chapter 16 to 17. Alam ko some of you know this verse. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Nakita niyo yung sabi? Training in righteousness. So that the man of God may be adequate, equipped. Oh, nakita niyo na? Nakakuha niyo na ba yung pattern ng pinaka-heart ng pinag-uusapan?
So that the man of God, dahil ang title natin dito, the man of God and the word of God. So in other words, sinabi niya, so that the man of God may be adequate or complete sa ibang mga translation, equipped for every good work. In other words, hindi po sa sarili nating kakayanan tayo, kaya tayo nagiging mabuti. Dahil ito po sa salita ng Panginoon. Sabi niya, pakibalik sa 16, gusto ko nga balikan yung 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kasi meron tayong maririnig na sa tao lang ang nagsulat niyan. Hindi ako maniniwala dyan. Papakinabangan din naman sa pagtuturo. Kaya nga we teach people. We share the word. Para anong dati niyang ginagawa, hindi na gawin, kundi gawin na ang mabuti. Pagsansala sa pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran. Imagine this. I want to be emphatic about this. Tingnan nyo tayo, tingnan nyo na lang ang sarili. Tingnan nyo ang kaliwat kanan. Di ba dati noon, sinesharean lang tayo, ayaw pa natin. Ang daming mga alibay. Hindi ako pwede, busy ako. Oh, Justin Bieber. Ilan dati ang Justin Bieber dito? Justify ng justify. Justification, nga tinatawagan natin silang Justin Bieber. Na laging ang daming mga sinasabi, hindi ako pwede, alam mo yun, no? May sakit ako, kaya nangyayari, nagkakasakit talaga. Kahit hindi po tayo, lagi nga sinasabihan natin yung mga kapatiran, na kahit hindi mo ka makalakad, lumipad ka, pumunta ka sa mga gawain. Kung gumapang ka, yan ang maganda, pakita mo yung ehemplo. Kung hindi ka makalakad, pabuhat ka. Kung wala ka talagang mag-taxi ka, babayaran ng church yung pang-taxi mo. Pumunta ka lang. Alam nyo, ang tinitingnan ng Lord kung anuhin natin, kung paano ba tayo mag-o-obey sa Kanya. Kaya kapag pinakita natin sa Panginoon na tayo ba ay trustworthy na sinasabi sa atin, I'm telling you, people of God, i-equip niya tayo. Patuloy niya tayong ita-transform into God's likeness and image. Sinabi niya dito sa Timothy, so that the man of God may be complete, equipped for every good work. Sinabi niya, tingnan niyo ang sinabi niya, nandito pala sa salita ng Panginoon ang ikakabuti natin. Nandito po sa salita na nagsasabi sa atin, di ba, tingnan niyo muna, muna tayo, mag-reflect tayo, reflection muna ngayon. Hindi to si reflection na, hindi nga, kanta na, who is the girl I see? Reflection. Hindi po, reflect natin ang ginagawa natin. Kung dati tayo, nagpanay ang gawa natin ng mga alam niyo, mga bagay na dati natin ginagawa, tingnan niyo ngayon, nasa na tayo. Di ba nababawas-bawasan na yung dati natin mga ginagawa? Dati noon, wala tayong pakundangan, gagawin ko kung anong gusto ko. Pero tingnan mo sinabi ng Bible, ini-equip niya daw ang mga tao ng Panginoon. Kaya sinabi ni Paul kay Titus, sinabi niya, speak confidently. Dahil sa pagtuturo na ito, ang nangyayari po, nagkakaroon tayo ng, dahil ang salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng paalala. Dahil minsan nakakalimutan natin eh. Ang nangyayari, kailangan ka ng kapwa natin. Sino po dati dito yung hindi na pagkakatiwalaan? Ayoko dyan kay sister, ayoko dyan kay brother. Wala akong tiwala. Hindi ako nagtitiwala dyan. Pero ngayon, di ba, sinong tinatawagan? Kayo, di ba? Kaya kita nyo, pag nagtetelepono kayo, nalulobat, sobrang tagal. Ang init nun sa tenga. Dapat po, tayo nakikipag-usap dahil gusto gustong lumiwanag ng isip na makakausapin. Ngayon na nangyayari, ikaw na binigyan ng Lord para ma-equip at para ma-share ng mga tao na ngayon na sinasabi sa atin kung ano ang man of God and the word of God, kung ano ang ginagawa ng salita ng Panginoon. Kaya po tayo ngayon ay lumalakad sa katuwiran ng Panginoon. Imagine niyo kung wala nag-share, nandito ka ba? Kung wala ba nagtsatsaga, nandito pa rin, buhay pa rin ba ang apoy mo? Alam niyo mga kapatid, ito lang natin sa atin lang ito. Listen. Kahit gaano kagaling ang nagsasalita, name it, sabihin niyo pa, si Benny Hinn, name it. Magbigay kayo ng magagaling.
ng mga nagsasalita. O si Joyce Meyer, nandiyan siya. Sino pa? Si Joel Austin. Pagsalitain niyo sila dito. Uy, narinig ba? Alam niyo sila masasabi ko, I have a tank, I have a you. Thank you. Parang, salamat. Naku. Ayan, tuloy, nag-blush tuloy ako. May oras pa ba? Naku, gustuhan ko po yan. Big amen ako doon. We walk, tama yung sister, we walk by faith and not by sight. In Jesus' name, amen. Alam niyo po kung sino man ang tatayo dito, kung hindi open ang puso natin, ang salita ng Panginoon ay hindi may tatanim. So in other words, gusto ng Lord, open your heart. Sino man na nagsasalita, just open your heart para patuloy itong tumubo sa bawat buhay. At ang salita ng Panginoon ay sinabi niya sa 2 Timothy na ito daw ang sa chapter 3, all scripture inspired by God and profitable for teaching, sa pagtuturo. Kaya nga po natin tinuturo ang salita ng Panginoon. Para po kanino tinuturo ito? For reproof, for correction, for training in righteousness. Kaya po tayo nandito ngayon sa bulwagan ng Panginoon para lumakad at manghawa na naman sa katuwiran ng Panginoon. Amen po ba? So tayo pong lahat tumayo at tayo mananalangin sa Panginoon. Tapos na po. Ganun po ngayon ang magagaling. Okay, ang ating conclusion, akala nyo, hindi pa tapos. Ganyan po magagaling. Pinaiikli lang nila. Pero di ba nakuha nyo po? Kita nyo? Amen? Hindi na kayo pahabain. Papahabain mo pa. Hindi nyo naman nalaglag na sa inyo. Paglabas nyo, naglaglagan na. Pero ngayon, kuwang-kuha nyo, di ba? Compact yun eh. Yan na ngayon ang uso. Ang cellphone dati parang maleta. Paliit ng paliit. Ngayon, parang tabletas na lang yan. Amen? Nakocommand nyo pa yan. So ngayon, in our conclusion, this is our question na kailangan natin na i-ponder. Are we living in a manner that reflects the purpose and work of the Lord Jesus? Are we learning to be helpers, encouragers, and servants, giving ourselves away? This is our questions na kailangan natin na isip-isipin sa ating paglabas. Gusto ko po kayo iwanan ng mga tanong ng mga ganito kung paano ba ang man of God and the Word of God activate in every heart. Tayo po lahat tumayo, manalangin po tayo sa Panginoon. Hallelujah, God. We bless your name. Lahat po tayo dito ay man of God. Even the Bible, may promise ang Panginoon. Lahat po tayo ay anointed. Sinabi ng Psalms na do not touch my anointed ones and do my prophet no harm. Kaya po lahat tayo dito ay anointed ng Panginoon. Hindi ko kayo pwedeng galawin. Hindi ko kayo pwedeng saktan. Tinuturuan lang po tayo ng Panginoon. Lahat po tayo pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, allow God to touch you. To be equipped, reproof, at patuloy tayong mag-serve sa Panginoon. Let's close our eyes and let's pray to the Lord. Heavenly Father, we're so thankful. Turuan mo kami, Panginoon, ng aming ninanasa. Patuloy namin, Panginoon, na hinihingi ang paggabay mo. Nawa, Panginoon, maging karapat-dapat ang aming puso sa iyong harapan. Lord, wag mawala ang kapangyarihan ng iyong salita sa bawat puso, sa bawat tao na naririto. Na tinuturuan mo kami. Kaya, Panginoon, may mga taong nagtuturo. Lord, salamat sa buhay ng mga taong nagtuturo na ginagamit mo, Panginoon, as a mouthpiece, na pinapadaluyan mo ng pagpapala, spiritual na pagpapala. At higit sa lahat, pasalamatan namin, Panginoon, ang mga tao na lagi, Panginoon, nagtsatsaga na ihatid ang iyong salita sa bawat puso. Huwag naming hadlangan, huwag namin tingnan kung sino ang nagdala. Tingnan namin, Panginoon, kung sino ang nagpadala ng salita. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, nais namin, Panginoon, na ayusin mo bawat puso.
Dahil Lord God, sa mga tao na nagdadala lagi ng salita, patuloy mo, Panginoon, bigyan sila ng kalakasan, bigyan ng liwanag, bigyan ng talino, Panginoon. At huwag angkinin na ito ang kanilang salita, kundi ito'y salita mo, Panginoon. Lord, we pray na sa gabing ito, ang salita mo ang siyang matanim. Hindi ng kung ano man, Panginoon, na nagdala ng salita, kundi ang salita mo ang matanim. At tingnan namin na kung sino ang nagpadala at nagutos na dalahin ang iyong salita. Kaya Lord, sa mga puso na nagbukas at nilagay ang iyong salita upang ingatan ito, Panginoon, ay patuloy namin, Lord God, itinataas sa iyo. Ama, wala kami maibibigay kundi pasasalamat, O God. Pasasalamat na galing sa aming puso na may mga tao, Panginoon, na pinapadala mo upang patuloy kami, Panginoon, na paalalahanan, hindi saktan, kundi, Panginoon, itaas ang aming pananampalataya. Itaas, Panginoon, ang mga nararamdaman namin, Panginoon, na didepress kami. Itinataas, O God, ang mga kausap. Maging karapat dapat kami, Panginoon, magdala ng liwanag sa aming mga makakausap. Kaya sa gabing ito, Lord God, salamat sa mga tao na handa rin magbukas ng kanilang puso. Kaya, Panginoon, nalikain mo sa isang pusong dalisay, O God. Hayaan mo kami, Panginoon, na humingi sa iyo ng puso na kapag ang iyong salita, O God, ay natanim, patuloy itong tumubo. Pusong dalisay siya naming hinihingi sa gabing ito. Ito ang aming mga panalangin, O God.